Hi, hello guys. So, ito nga po pala ang inyong si Francis Balahura at magbabalahuraan tayo. At ang topic natin for today is about sa simula't simula. Yes, sa simula, sa pinagsimulaan. Nang magsimula na magkaroon ng sigalot between Marcos and Duterte, maraming mga patutsada ang dati niyang kakampi na ngayon ay pilit siya pinababagsak. Maraming patutsada at akusasyon na ibinabato kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero may iisang tao ang sumasalim nito. At ayon ay si former Speaker Martin Romualdez. Yeah. Marami ang bumabati ko sa administrasyon kahit wala naman silang nakikita na mali. Pero ipinipilit nila na bawat ginagawa ng Pangulo ay mali. Yes, mali para sa kanila. Pero alam naman natin na mas marami ang napapabuti. At yon ay ang taong bayan. Sa gitna ng pagsangga ni former Speaker Martin Romualdez sa mga pambabatikos ng mga DDS at ng mga Duterte kay President, tila ba parang siya pa yung napasama. Katulad na lang ng mga patutsada nito ni Amy Marcos. Magkapatid sila sa pangalan, pero magkalaban sila sa politika. Hindi ko alam kung bakit. Pero magtataka na lang tayo na sa gitna ng kanilang pagiging magkapatid, parang hindi sumasang-ayon si Amy Marcos at pumapanig sa mga tao na pilit pinababagsak ang kanyang kapatid. Hindi natin alam kung ano talaga ang kanyang hidden agenda. And I think meron talagang hidden agenda. Ayaw nila sa kuno ay pamumulitika, pero sila ang gumagamit noon. Gumagamit ng mga reliyon, pinoprotektahan ang mga mali, at pinoprotektahan ang mga akusasyon laban sa kanyang kapatid na wala namang matibay na ebidensya at pawang bintang lang. Sa gitna ng pagtatanggol ni Speaker Martin Romualdez kay PBBM, si Martin Romualdez ang kanilang binalingan. Maraming mga akusasyon na hanggang ngayon ay hindi nila kayang patunayan. Puro bintang, puro akusa. Pero samantalang yung nasa hanay nila, may ebidensya, may testigo, at may mga dokumento na nag-uugnay sa isyu ng korupsyon, bulag sila doon. Yon ang hindi ko maintindihan. Hindi na ito usapan para sa ikabubuti ng taong bayan. Ito ay usapan na para ipagtanggol ang iisang pamilya lang. Nang magsimula ang impeachment laban kay Sara, talagang sila talaga ay umalma. Kumbaga parang isang hayop na napakabangis na gustong manglapa na kahit kapatid, tutuklawin. Ganan ang galawan ni Amy. Mga dahilan, kaya gusto nilang iupo si VP Sara bilang presidente dahil layunin nito ni Amy Marcos na siya ay tumakbo na pagka-vice presidente. Yon, at ang ikinatatakot nga nila, nitong 2026 ay mabuksan at magpatuloy na ang trial ng impeachment laban kay Sara. Alam nila sa sarili nila na talagang ka-impeach si Sara sa maling paggamit ng mga confidential fund o pondo ng taong bayan na para sa taong bayan. Pero mali ang paggamit ni Sara. Walang sinabing ninakaw. Walang sinabi na nagnakaw si Sara. Pero bakit hindi niya maipaliwanag kung saan niya ito ginamit dahil may nakitaan na maling paggamit. Ganon yung term. Mali ang paggamit. Ako konsidera lang ito na ninakaw dahil hindi niya masabi kung saan niya dinala at kung saan niya ginamit na programa o proyekto. Kaya hindi na nakakapagtaka na sisirain nila ang administrasyon. Malapit na 2026 Pwede na po uling buhayin ang impeachment laban kay Sara at pag na-impeach si Sara, lalabas na lahat, mahahalungkat na lahat ang totoo. Kaya nagsisipag-ingay sila. So ayun, and I think malinaw na sa inyo. Wala namang pumipigil sa inyo na maglabas kayo ng mga saloobin. Pero ang bawat opinion dapat nakadepende sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kayo yung may problema, hindi ang administrasyon ngayon. So ayun, keep safe and God bless. Mwah!